The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus looked up, he saw some wealthy people putting their offerings into the treasury. And he noticed a poor widow putting in 2 small coins. He said, "I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest. For those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, at gayon din naman kasama natin sa pamamagitan ng Facebook Live. Kahapon, pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Hudyat ito na nagtatapos na ang liturgical year o ang kalendaryo ng simbahan. At sa susunod na linggo ay papasok tayo sa panibagong taon sa pamamagitan ng Adbyento. Kaya naman, yung pong mga kwento na ating naririnig, nabanggit ko na ito minsan, ito'y laging nakaugnay sa templo ng Jerusalem. Sa araw na ito, sa ating ebanghelyo, ang lugar kung saan nangyari ang kwento ni Jesus ay muli sa templo. Ito naman ang kwento ng babaeng balo na naghulog ng 2 sentimo sa templo bilang kanyang ambag o tulong. Habang pinagninilayan ko ang ebanghelyong ito at isinalalarawan sa pagninilay ang sitwasyon ng babaeng balo at yung mga tao sa kanyang paligid, marahil mararamdaman mo doon sa babaeng balo ang napakaliit na pagtingin sa kanyang sarili. Siguro ang kanyang damit ay gula-gulanit o kaya simpleng-simple at wala siyang gaanong talagang masasabing ari-arian o anumang madadala at maipagyayabang. He was just a very poor widow. And in the culture of the Jews, kapag ikaw ay balo, para ka na rin isang patay kahit buhay ka pa. Because in a male-dominated culture, such as the Jews, ang buhay ng isang babae ay nakaangkla o nakaugat, nakasandal sa isang lalaki. Kaya nga kahit sa mga census, kahit sa mga pagbibilang ng population, hindi sila sinasama. They did not matter at all because they were women, second-class citizens. At nadagdagan pa ang trahedya ng kanyang buhay, nabalo pa siya, namatay ang kanyang asawa. Double loss. Wala nang dignidad sa lipunan dahil siya'y babae, tinuturing na second-class citizen, at yung wala ka pang asawa na magtatanggol sa iyo at magliligtas ay talagang napakatinding nakalulungkot at kalunos-lunos na karanasan. For all intents and purposes, the widow in the gospel was nothing, at least in the eyes of her society. Practically non-existent. Walang karapatan, walang pumapansin, wala. Ngunit sa dinami-dami ng mga naglagay sa lagayan ng donasyon sa templo, ang napansin ni Jesus ay ang babaeng ito. She was noticed. She was recognized.
That was the first act of love of Jesus to this woman. Sa napakaraming tao sa templo, alam naman natin sa mga nakaraang kwento na kung gaano karami ang pumupunta ng templo. Jesus noticed this non-existent, insignificant woman. And that's what Jesus does to us. He notices us. He knows our insignificant lives. Alam niya kung ano ang nangyayari sa atin. Alam niya kung sino tayo. Kahit na tayo hindi makapangyarihan, na hindi tayo mayaman, na hindi tayo malaking tao sa kinilalagyan nating lipunan, kahit tayo ay tinuturing na basahan o basurahan lamang. Sa mata ng Diyos, ang lahat ay may halaga. Ang lahat ay mahalaga sapagkat nakikita niya kung sino tayo. The Lord recognizes us. That's Jesus as King. He is the King who knows His sheep very well. Natatalikuran niya ang 99 para balikan ang isang tupa, kahit na nga ito ay iisa lamang, hindi niya ito hahayaan na mapawalay sa kaniya. That's how much Jesus treasures each and every one of us. He values us. No matter how the world dismisses us, we are all precious in the eyes of the Lord. At nakatutuwa din sa balong ito, hindi lang siya napansin ni Jesus. She was not just recognized. Jesus also saw through her heart. Nakita niya ang nasa kalooban ng babae. Hindi niya napansin yung napakalaking mga donasyon o ambag ng mga mayayaman. Ang nakita niya ay ang ambag o bigay ng balo. 2 mamera lang naman. Again, insignificant, nothing much compared to what others were giving. But Jesus again took notice of not what she gave, but what she had in her heart. Tang sabi na lang ni Jesus, ang babaeng ito ang nagbigay ng higit kaysa sa karamihan, sapagkat ang kanyang inihandog ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso, out of the generosity of her heart, out of her poverty and her whole livelihood, she gave all she had. And that's what Jesus sees in us. Not what you're able to give, not what you are capable of sharing. What Jesus sees is the content of your heart. Doon niya nakikita kung ang taong ito ay makasarili o tunay na wagas at dalisay ang puso't kalooban. Mas nakikita ng Diyos ang puso, hindi ang pera. Mas nakikita ng Diyos ang iyong kabukasan at kagandahang loob, hindi ang kung ano, ang gaano kalaki ang iyong naibibigay. At sana ito rin ang lagi nating iisipin sa mga panahong ito ng pandemya. The generosity of heart. A heart that is always ready to share, not how much, but what the heart wants to share. Nakatutuwa yung kwento nung isang PWD, nabanggit ko na rin ito minsan, sa may Antipolo, isang PWD, si Mang Romy. Siya'y namamalimos sa kalsada at marami naman nagbibigay sa kanya sapagkat hindi rin siya makalakad, meron siyang kapansanan. Pero ang nakapagtataka, lahat ng kanyang napaglimusan, 12,000 of them, pwede naman niyang gamitin para sa kanyang pasariling pangangailangan. But Mang Romy decided to donate yung 12,000, 12,000 na kanya napaglimusan. At nung dinala niya sa City Hall,
ang kanyang donation. Akala ng mga staff ay humihingi siya ng ayuda sapagkat kitang-kita naman na siya ang nangangailangan. Pero nabigla ang lahat nang siya mismo ang nagsabi, hindi po ako nandito para humingi ng ayuda. Nandito po ako para magbigay, maghandog ng kahit konting meron ako. And when they counted all the coins na napaglimusan niya, he gave 12,000. Indeed, the abundance of the heart, the generosity of the heart is what matters more. At doon lumalaki at nagiging dakila ang pagbibigay ng tao kung ito ay galing sa kadakilaan ng kanyang puso. Sa misang ito ay pagdasal natin na matularan natin ang babaeng balo sa Ebanghelyo. Nawa ang ating puso ay puspos ng kagandahang loob, ng pagmamalasakit, ng paghahangad na makatulong sa halip na tingnan ng sarili na sino ba naman ako? Ako'y walang-wala. Wala naman akong pangalan, wala naman akong kayamanan, kapangyarihan. Sino ba naman ako? Pero para kay Jesus, nakikita niya, hindi lamang ang laman ng iyong bulsa. Ang nakikita niya ay ang laman ng iyong puso. Kung ano ang nilalaman ng puso na naghahangad na makagawa ng mabuting bagay para sa kapwa. May we all become like this widow who gave not from her riches, but from her poverty. She gave all that she had in her heart.